kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Matapos magulat ang mga netizens sa sinapit ng 7 mga panaderos ng J&B Malunggay Bakery sa Barangay Kupang, Antipolo City, ay palaisipan pa rin sa mga netizens at pulisya ang sinasabi ni alias Bogart na siyang umamin sa nangyaring kahindik-hindik na krimen. Naninindigan pa rin ito sa napaka-imposibleng salaysay na gusto niyang papaniwalain ang mga kapulisan. Ayon sa kanya, na siya lang daw ang mag-isang bumira sa 7 at sinubukan daw nilang pagtulungan siya. Pero dahil sa siya lang ang may hawak na kutsilyo, rason para maubos niya ang lahat ng mga kapwa niya panadero. Naniniwala si Rizal Provincial Police Office Director Colonel Felipe Maragon na lutas na ang kasong ito dahil sa pag-amin ni Bogart, pero hindi nila inaalis ang posibilidad na baka may kasamahan si Bogart na tumulong sa kanya noong araw na iyon ng kanyang pinag-uutasang buhay ng mga empleyado at kasamahang panadero. Halos hindi na makilala ang hitsura ng mga biktima dahil sa tama ng matigas na bagay sa kanilang mga hitsura. Nakakonfiscate ng isang martilyo ang mga kapulisan sa pinangyarihan ng krimen, kung saan ay kanilang pinaniniwalaang ginamit ito ng suspect. Mababaw lang daw ang mga sugat na natamo ng mga suspects mula sa kutsilyo, pero ang malala ay ang nagmula sa matigas na bagay na ipinagpupokpok sa kanilang mga bungo. Ang isa pang anggulo na tinitingnan ng mga pulis ay ang posibleng paghalo ng gamot na pampatulog sa alak na pinainom ng suspect sa mga biktima. Ayon sa pulis, si Bogart pa raw mismo ang nagyaya ng inuman sa mga biktima dahil birthday nito noong araw ng Lunes, kaya posibleng matapos makatulog ang mga biktima ay doon na sinimulan ni Bogart ang kanyang masamang balak sa kanila. Pina-examine na ng PNP ang alak na ininom ng mga biktima para malaman kung ito nga ba ay may halo ng pampatulog. Katulad ng suspect na si Bogart, ang 7 mga biktima niya ay puro din taga Masbate at magkakamag-anak pa. Naniniwala ang pamilya ng mga biktima na sadyang plinano ni Bogart ang pagtodas sa lahat dahil ilang araw daw bago nangyari ang krimen ay sumibat na ang isa pang tauhan ni Bogart na malapit sa kanya. Ang mga alagang aso raw ni Bogart ay kanya ring ipinampon sa iba ilang araw bago mangyari ang kanyang ginawa, kaya malakas ang paniniwala ng mga kaanak ng biktima na sadyang planado ang lahat. Sa inasta ni Bogart ay para bang nakatira ito ng ipinagbabawal na bisyo dahil sa sobra itong mapaghinala. Pinagpipilitan ito na narinig daw niya sa 7 na itutumba siya, kaya inunahan na niya ang mga ito. Kapag itinuloy ng pamilyang pagdemanda kay Bogart ay malamang sa malamang na wasak na ang buhay nito. Paano pa ito makakalabas kapag mahatulang guilty sa pagtoda sa 7 mga kalalakihan? Samantala, narito ang video na kinuha pa mismo ng isa sa mga biktimang mga panadero noong sila'y masaya at buhay pa. Masaya pang nagtatawanan at nag-iinuman ang mga empleyado ng panaderia sa video na ito na ipinost ilang oras bago sila imasakir sa Barangay Kupang, Antipolo City. Ikaw, naniniwala ka bang si Bogart lang ang mag-isang tumuda sa kapwa niyang mga panadero? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.